Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So mamaya nga ay magaganap na ang first set ng in-season tournament quarterfinal games sa pagitan ng Boston Celtics at ng Indiana Pacers at ng New Orleans Pelicans at Sacramento Kings. Habang bukas naman ay magaganap ang second set of in-season tournament quarterfinal games sa pagitan ng Milwaukee Bucks at ng New York Knicks at Los Angeles Lakers versus Phoenix Suns. As of now nga, inaabangan ng mga fans ay ang game ng Lakers at ng Suns dahil LeBron versus KD nga yan. Andyan din si Devin Booker at di partiyak kung maglalaro ba si Bradley Beal. Habang sa Lakers nga ay andyan din nga sila Anthony Davis, D'Lo at Austin Reeves. Ganun pa man sa matchup na ito ay karamihan ay gustong makita na Lakers ang manalo and eventually ay makaharap ang Milwaukee Bucks sa in-season tournament finals. Papakinggan nga natin ang kagustuhan ng mga fans. Ang gusto nila ay manalo ang Lakers versus Suns at makaharap ng Lakers ang New Orleans Pelicans sa semis. Zion versus LeBron nga yan mga kaibigan, new generation versus old generation. Habang sa East naman ay gusto nga ng mga fans na magkaharap ang Milwaukee Bucks at Boston Celtics sa semis. Alam naman natin na matinding bakbakan nga yan at may rivalry na talaga sila. Andyan din ang matchup ni Damian Lillard at Jrue Holiday. Sa uli, ang gustong mapanood ng madami ay ang Lakers versus Milwaukee Bucks. Bukod nga sa matchup ni LeBron Giannis at Giannis Davis, si Damian Lillard nga ay mapapanood natin na maglaro sa isang game na talagang may halaga. Maganda din nga ang storyline na matagal na siyang gustong kunin ni LeBron at ng Lakers at ngayon ay kaharap nila ito sa in-season tournament finals. Kaya ba mga kaibigan, sino bang gusto nung magkita sa in-season tournament finals? Ngayon ay tumungo naman tayo sa San Antonio Spurs. Patungo sa season na ito ay inaakala ng madami na magkakaroon sila ng big jump dahil sa pagkakadraft nila sa quote-unquote future face of the league and the best prospect of all time, Victor Wembanyama. Ganun pa man ay nagkakalat pa rin nga sila mga kaibigan. Ang Spurs ay nasa dulo ng West at hawak ang second worst record sa buong NBA na 3 wins and 16 losses, including ang 14 straight losses mga kaibigan. Ibig sabihin ay dating ang 3 wins and 2 losses ang record nila at ngayon ay 3 wins and 16 losses na ito. Definitely ay hindi mo pwede maisisi ang mga talo na ito kay Wemby dahil ginagawa niya nga ang trabaho niya. Nag-average nga siya ng 19.3 points, 9.7 rebounds, 2.6 assists, 2.7 blocks, and 1.3 steals per game on 44% shooting sa field and 27% shooting naman sa 3-point line. Magandang stats nga yan para sa isang rookie. Sadyang malakas din talaga ang ibang mga teams ngayon sa liga, lalo na sa Western Conference. Kung titignan mo nga ang lineup ng Spurs ay disente naman ito. Ngunit kapag kinumpara mo ito sa ibang team sa West, pwede mo nga talagang masabi na ito na ang pinaka-least talented. At dahil sa pangit na simula na ito, posibleng mag-shift ang focus ng Spurs sa isang pagpapatalo o tanking na tinatawag upang makakuha pa ng isang number 1 or top 3 pick next season. Ganun pa man, this will be a bad look para kay Coach Pop. Ilang taon na din nga nagkakalat ang Spurs. Posibleng mas tumakas lang nga ang boses ng mga nagsasabi na medyo napag-iiwanan na ang kanyang coaching style. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?